Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Abot langit ang pasasalamat ni Rosel dahil ligtas na sa kapahamakan ang dalawa niyang mga anak dahil nagising na sila matapos silang mag-agaw buhay sa ospital. Pero hindi man lang pumasok sa isipan ni Rosel ang posibilidad na may nagsabotahe sa bus dahil may kaaway siyang handang gawin ang lahat para magiganti. Sinisisi ni Rosel ang sarili niya kung bakit naaksidente si Tyrone at Belle dahil sa desisyon niyang ilayo ang kambal sa tatay nila bilang parusa sa kasalanan nito. Pero kahit magaling na ang kambal, hindi pa rin magbabago ang isip ni Rosel na ilayo ang mga anak niya kay Chris dahil sa isip niya kailangan siyang maparusahan. Tuluyan na sanang nakalimutan ni Rosel ang nangyaring aksidente ng kambal sa bus hanggang sa magpadala si Malu ng isang litrato na babaliktad sa kanyang mundo. Ayon kay Malu, pinalitan ng konduktor ang gulong ng bus bago ito umalis at malakas ang paniniwala niya na may kinalaman si Via sa nangyaring aksidente sa bus. Sapagkat klarong-klaro na nakuha na ng picture ni Malu ang mga tauhan ni Via sa terminal at hindi siya pwedeng magkamali dahil kilala niya ang mga tauhan ni Via. Parang sasabog sa galit si Rosel nang malaman niyang hindi pala aksidente ang nangyari sa mga anak niya dahil si Via pala ang nag-utos para maaksidente ang bus. Kaya hindi na nag-aksaya ng oras si Rosel dahil susugod siya sa presinto para humingi ng tulong sa mga pulis na imbestigahan ang nangyaring aksidente sa bus. Dahil napakalaking krimen ang ginawa ni Via sapagkat hindi lang ang mga anak niya ang nadamay kundi marami ang namatay dahil sa paghihiganti ni Via sa kanya. Kaya magugulat na lang si Via nang arestuhin siya ng mga pulis dahil umami na pala ang mga tauhan niya na si Via ang nag-utos sa kanila para maaksidente ang bus. Titistigo rin kaya si Tali laban kay Via para mapatawad siya ni Rosel. May pag-asa pa kayang magbalikan si Rosel at Chris alang-alang sa kambal. Abangan.